So ayun, first vlog ba? Parang sana magtuloy-tuloy at mapanindigan, di ba? Pero yun, so naisip ko lang kasing i-document yung gagawin ko today. So actually may mga house errands ako na kailangang gawin, pero ano lang sila, some are just cover up dun sa naisip kong plan. Sheesh, may plano. Naisip ko lang naman na to buy a flower, of course, di ba? Para for my wife, para kay Mika. Yun. Kasi merong showing ngayon. Don Bell, di ba? May showing na movie yung Don Bell. So actually before nakita ko na yun eh. Nakita ko na yung trailer, tapos yung time na yung possible date of showing. Tapos nag-idea na ako na na ay alam ko magugustuhan niya to. So ayun nga, past weeks nabanggit niya na, past days parang nabanggit niya na ay gusto niyang panuorin. Sige, sabi ko manood kami. Tapos doon nag-pop yung further plan ko, 'di ba? So quick background lang. Before kasi maging kami, ano to talaga namin eh. Parang naging go-to namin yung mga Filipino movie. Kasi hindi siya fan ng mga hindi siya fan ng mga foreign kasi English. Di naman, mas magaling pa siya sa English sa akin, pero hindi lang talaga siya fan ng mga foreign. So kung yayain mo siya mag-Avengers ganyan, hindi niya go-to movie yun. So mas fan siya ng mga OPM. Yes, OPM, original Filipino movie. Original Filipino movie. Ayun, basta mga Filipino movies. Kaya nga nung dating time kasi namin, nung mga panahon nililigawan pa niya ako. Nung mga panahong dating pa kami. Yung mga movie talaga namin is yung mga Katniel yan, di ba? Mga Sharon Cuneta. Joke lang, Vilma Santos. Hindi, mga Katniel tayo, mga Jadine, mga Lisken, yan. Pag may movie sila, nanonood talaga kami. So ngayon na parang sobrang busy, daming kino-consider, daming iniisip after entering into a married life, or siguro more specifically nung pumasok kami sa parenthood, ang daming iniisip, ang daming kino-consider. We tend to lose, 'di ba? Parang actually ganun siguro talaga siya. May mga times na you will lose yourself and you will lose yung identity nyo as a couple kasi you have to focus on the baby, you have to focus on other matters na mas mahalaga siguro. Okay, kasi I guess ganun talaga siya. I mean, hindi naman bad na nag-focus ka doon, pero I think it's time, or it's good to have some time na i-regain mo yung identity nyo as a couple. It's about time na somehow magbigay kayo ng time pa rin for each other. So nung nabanggit niya nga na gusto niyang manood ng sine at nag-confirm naman ako, naisip ko, why not make it a official date, di ba? Official date namin as husband and wife. Maging kumbaga maging teenager ulit. Di ba? So kaya naisipan ko na i-formalize i-upgrade ba yung normal na sine na, ang hirap mag-vlog. Hindi ko na sasabihin ko. Pero naisip kong i-level up yung normal na sine into a date. So syempre sagot natin yan kasi date to eh, di ba? It's not a family. So and this day, so tomorrow yon. So yung goal ko ngayon is, habang ginagawa yung mga errands na kailangan kong gawin, I have to make sure na makabili ako ng flower at mayayaya siyang mag-date para ready na tayo for tomorrow. Kasi kasado na yung tomorrow eh. Nag-book na ako in advance dun sa cinema. Tapos meron na rin akong place kung saan kakain. But to formalize yung invitation ng date, I need a flower. So later, we're going to have a flower just for her. So yun lang. And
let's see kung anong mabibili ko, kung anong mapipili ko, kung anong available na flower. Kasi wala namang specific occasion. So pag ganito, I just want the freshest flower for her. And yeah, sana mapasaya natin siya. Cause ano kasi, I know na marami rin siyang pinagdadaanan. I mean, there's a lot of going on inside her body. Syempre pregnant siya ngayon. Tapos syempre yung mga after effects ng pregnancy, physically, emotionally, yung mga overthinking, lahat yan nangyayari. And I have to respect her sa mga ganong bagay kasi nakikita ko naman na na binibigay niya yung best niya. She's still trying to have some time with Aya. She's still trying to have some time in the house, to cook, to clean, pag naiisip niya. Meron lang talaga mga series na hindi niya kaya. I mean, biglang magkakaroon ng dizziness or hilo, sakit ng balakang, and yun yung mga parts na ini-endure niya, which I think worth it na bigyan siya ng simple date. Appreciation ba sa kanya, at para syempre to somehow kalimutan niya yung ganong feeling, yung stress and pain of pregnancy. Kasi excited naman kami parehas with the baby. Yun nga lang yung process kasi David, hindi siya ganun kadali. So teamwork talaga siya, at siguro as one of my way of appreciating her effort, appreciating yung bagay na ginagawa niya kahit na nandito siya in the middle of her pregnancy, is bigyan siya ng mga ganitong bagay. So yun lang, and let's just see later. Bye. Tayo sa flower shop. Di ko lang sure kung ano yung mga available na flowers, pero sana meron akong matipuhan, merong fresh enough or merong bagay for her for this one. So yeah, let's go. Tingnan natin kung anong available flowers. Yeah. Tayo. Diba? Daming sakyan, hindi tayo makalabas. Ayun. Ay, yung mga available niya pong bulaklak. Ano pong bata pa? Wala naman. Kahit anong available lang na maganda. Ano? Yan lang po. Ayan, ito lang yung mga available. Apo. Yung pang bouquet wala. Ito lang yung rose niya. Opo. Ano? Ayun nga. Now we have the flower. Tapos later, gayain na lang natin siya for the date. Simple lang siya sa small bouquet. Kasi gusto ko yung yung kagaya sa Korea, kasi yung Korea maliliit lang talaga yung flowers nila, pero maganda eh. Like mas maliit pa talaga dito. Kung makita mo maliit lang, sobrang handy lang kasi hindi palakihan ng bouquet eh. Parang okay na yung merong nabigay na flower, tapos comfortable si girl na buhatin yung flowers. So ganun sana yung prefer ko. Pero ito mas malaki siya ng konti compared to sa Korea, pero pwede na rin, at least assorted flowers for her. Diba? So yun guys, nandito na tayo sa bahay. Bigyan natin yung flower. Sana magustuhan niya. Sheesh. Let's go! Yes, as a lover boy tayo today.
Di ba? Mukha kaming nasalanta. Okay. Okay, reverse camera. Operation failed. Unlocked. Will you be my date? Ano? Bakit? Wala Dali na! namang bakasyon. Wala May nga. ginawa kang kasalanan, no? Wala nga. Will you be my date nga? Di ba, Aya? You want flowers? Yes. Oh, will you be my date tomorrow? Dali. Akala ko ba meeting? Dali na. Nakaluhod na si Kuya Zanate, oh. Oo nga, nirapan ako. Bakit may mga ganito? Nasa stress na ako. Siyempre. Daddy, ano yan? Daddy, Oh, ikaw, iwan ka muna bukas. Mag-date kami bukas ni Daddy, hindi ka muna sama. picture Aray kita. ko. Huh? Lover si Mami. Alberto, Hmm. di picture kita. Daddy, picture kita. Wait lang, eksena ko to. Sumisingin. Walis mo ako. Happy? Daddy, Happy? Word. Hmm? Bakit may bulaklak? Anong ginawa mo? Kasi nga, date nga, bukas. Di ba? Bakit may video ka na dyan? Uy, sara nga yung pinto, yung aircon. Oo nga pala. Wait lang, Adja. Daddy, Okay, so yan. Confirm na. May date kami bukas. Pakita mo Let's kaya. go. Pakita mo kaya yung video mo siya. At yung... Yay! Video. Yeah. At ang clock. Sabi dumadaan. Thank you. So yan. Naiwan namin si Aya. Naiwan namin siya sa mga mother-in-law. Sa mga mother. Sa mga mother-in-law. Ano ba tawag doon? In-laws. Di ba mother-in-law? In-laws. Tapos, we're now going to the official date. Ano masasabi mo? Ang awkward. Excited ka ba? Hindi ka ba excited? Hindi. Ba't di ka excited? Kasi may camera. Hindi ka sanay na may camera. Alam mo, di artista eh. Pero hindi ko naman alam yung trailer ng hindi ko napatutugan. Eh, paano ko manunood? Tingnan mo lang. Parang hindi right idea nagkapanoorin. Bakit? Para siyang breakup. Yung Mga lahat, pinap- kailangan ko ng tissue. Baka lahat ng emosyon mo doon, may ano ka ba? Sisipunin ako niya. Wala kasing dati kasi yung mga pinapanood natin, yung Mga mga rom-com. rom-com, mga Katniel, di ba? She's dating the gangster, OA naman. di ba? Yung mga Disken, mga Jadine. Hindi ko get yung story. Done na yung video, guys. Ay, done na yung video. Done na yung movie. So, paano ba na kayo makakainan? CR muna pala. CR break muna. Tapos, hindi daw niya naintindihan yung pinanood niya. Later na tayo mag-catch up about the movie. Movie review tayo later. Hindi lang pala yun.
overall, storyline. Yes, yan, storyline. Characters na lang dala ka ni Donnie. Gigil ka ni Donnie. Storyline. Okay, maganda yung... hindi ko talaga... Maganda naman yung story, kaso hindi ko talaga siya ninindihan ng una. So, 1 hour na tayong nakaupo dun. Siguro, maganda yung story kasi hindi ko napansin yung oras na, isang oras na pala. Oo, ang bilis ng oras. Sobrang bilis. Meron akong instance na nanonood ako ng movie sa sinehan na tinitignan ko, nakakaisang oras pa lang. Parang ganon. sobrang fast pace ng ang bilis. Siguro dahil back and forth nga rin. Pero hindi mo naman na 2 hours na yun. Oo, diba? hindi mo mamalayan. So, ibig sabihin, tutok ka rin siguro. No? Oo. Invested ka din. Hindi mo namalayan yung oras. Invested ako pero hindi ko gets. Ano yun? hindi ko gets. Kasi yung start, hindi mo kasi napanood yung start eh. Wala yung context. Start. Pero in fairness naman sa story, actually kaninang pagkatapos na panood, nag-expect kasi ako syempre medyo cringe, medyo jaded, medyo Lisken na dating na puro Oo, yun. ganun. Hindi yung love story side. Na kasi talaga yung stories Na natin eh. Parang yung issue is third party, nagloko yung isa, o kaya yung trust na hindi nabubuong ganyan-ganyan. Pero sila lang gumawa. Pero ng at least problema. yung issue dito, yung parang ang mature ng issue na professional growth yung issue nila. Hindi siya yung hindi naman petty, pero hindi na siya yung usual. Pero yun din siguro yung dahilan This career, bakit diba? hindi pwede yung mag-jowa or mag-subordinate kapag mag-jowa kayo. No? Siguro. Nagiging competitors kayo. Oo, gano'n. Pareho tayong accountant pero never tayong Kaya nga, hindi tayo nagsama sa isang organization na lateral. Yung sa Isang Cuevas, company, oo, pero pero- hindi naman tayo mag-jowa pa nun kasi. Oo nga. Pero magkaiba din. I mean, sa operations ako, accounting ka, magkaiba siya. Hindi siya lateral department. So magkaiba tayo ng tinatahak. Kahit na parehas na company. Tapos, Yo, movers. Ayun, so sa bahay ako ngayon. Ako lang mag-isa kasi may inasikaso si wifey kasama si kapatid niya. Tapos, I'm just decluttering the room kasi para unti-unti na rin napaprepare yung room sa pagdating ni baby. Tapos, unti-unti, nagbabawas ng gamit kasi ang dami-dami na rin naman ng bahay. So, yan. So, notice, wala na siya masyado laman. Yan. So, wide, cute space na. We just have the bookshelves and the collection spot sa taas. No, syempre Pokemon. Tapos yun nga, dahil medyo nalinis ko naman itong kwartong to, naisip ko na why not why not talk about what was really happened nung sa date, sa official date na sinet natin. So, for me, it was a success naman. Nagkaroon kami ng time together. Pero sabi nga namin, parang hindi mo na talaga masiseparate yung couple. Hindi mo na ma-separate yung life nyo as a couple sa current life nyo ngayon. So like, while in the middle kami ng cinema or while eating, while driving, minsan naisip pa rin namin si Aya. We think about the finances na pa konti-konti. Tapos may konting business pang inaasikaso. So, ayun, somehow, siguro we have to accept the reality na hindi naman talaga sila totally maghihiwalay. So, you can just minimize the other one and maximize the other one. For the meantime, just play around your time kung ano yung mas kailangan, attend to whatever is needed. But so far, sabi ko nga parang it was happy day naman. Na-enjoy naman namin yung movie, na-enjoy naman namin, nakain naman ni wife yung gusto niya kainin during that day. Kasi nga, ayun, after the movie, hindi nga kami kumain dun sa restaurant na kakainan talaga namin. Actually, before the movie, kasi medyo na-late na kami. Saktuhan na lang kami, beating the red light kami. Kasi nga, iniwan pa namin si Aya sa mga in-laws. So, ayun, parang nag-take out na kami doon sa, bumili kami ng isang pagkain lang doon sa dapat nakakain namin. Tapos, after no, nag-change na siya ng craving. So, after ng movie, di na kami kumain noon. And we just look for a comfortable cafe where we can somehow talk. Tsaka yung tahimik, pero may pagkain, not just offering coffee. Buti na lang mayroong ganun doon at yan, doon na lang kami kumain. So yun, somehow nakapag-catch up, nakapag-reminisce.
Tapos, ayun, happy naman ako kasi nabigay ko sa kanya yung ganong time at yung ganong effort na rin. Kasi it's been tagal na din eh. Kasi parang sobrang focus ko na rin sa work. Kung hindi man ako nag-work, I'm doing some household errands dito sa bahay. Tapos kung minsan may mga appointments din na kailangang attenan, may mga events na kailangang puntahan. So yung time talaga namin together na lesson na. So, ako personally sobrang happy ko na nabigay ko sa kanya yung oras na yon, yung araw na yon. So yeah. Tapos siguro yung key takeaways na lang siguro coming from me as a husband and a father. So as a husband na lang siguro na we just have to try to extend our understanding to our pregnant wife kasi as I've said, there are a lot of things going on around her body on top of the usual things that's happening every day. So dun pa lang parang marirealize mo na kung gaano talaga kabigat yung pinagdadaanan nila. And yung appreciation ko, grabe. Yung paghanga ko sa kanya, kung paano niya i-handle yon. There are times, syempre, mood swings can happen. But sabi ko nga, I don't have to understand for me to understand. So, hindi ko man naiintindihan yung exact scenario. I mean, hindi ko man naiintindihan kung ano man talaga yung nararamdaman niya. Hindi ko man na-feel yung mga current pains na pinagdadaanan niya brought by the pregnancy. I can't even wear the exact shoes she is wearing. Pero, ang masasabi ko is all the other matters around her. I'll try to be of help. I'll try to be more considerate and try to be more of a husband. So, yun lang. To all the husband, yun. Extend lang natin yung appreciation natin sa ating mga asawa. And, yun, siguro, show them some love. Kahit from, magkaroon lang tayo ng konting time for them. Tapos yun, gusto ko na rin sigurong i-take yung time na to. Gusto ko na lang i-take yung time na to for to thank yung mga taong sumusuporta sa amin throughout the journey of parenthood, especially to our in-laws, sa mga kapatid namin, sa mga pinag-iwanan namin kay Aya whenever we need to, like kung mayroong mga office matters na kailangan attendan, may mga personal lakad with friends, kahit yung mga yun naiiwan namin si Aya sa kanila o kaya naman kailangan magpa-check up. So yung mga ganung bagay, sobrang I just wanna say na special shout out. I know you don't have to be mentioned for you to be recognized. Alam ko rin na alam niyo kung sino kayo. So sobrang thank you po sa help. Thank you po sa help. Thank you po sa assistance na binibigay niyo sa amin ni Mika. We really love you and we really appreciate yung mga ganong oras na binibigay nyo. Kahit yung 1 hour lang na pagkuha kay Aya dito sa bahay, or yung pag-swim, paglibot lang kay Aya, ganon. Or yung kahit yung pagsama lang sa amin, we're doing errands para may extrahan kami. That was really, really appreciated. So maraming salamat po. Yun. So, yun! Di ba? So, I think that's it. That's the end of the vlog. That's the end of the vlog. I am not sure kung ano pa na pwede natin i-content. Actually, meron ako naisip on mind for the second one. Pero, let's see muna. Abangan sa mga kung kaya mapanindigan. Actually, hindi ko naman siya minamind as a regular vlogger. Siguro yung main purpose ko na dito is somehow to yung main is pag merong mga ganap, di ba, extra documentation na rin naman siya eh. Di ba, nado-document na yung kung ano yung nangyayari sa inyo. Tapos, ayun na nga, di ba, kung magkaroon pa ako ng extra content, if you will see yung intro and extra naman, nandyan na siya. And it just talks about anything under the sun, mostly about me. So, yun yung mga i-share natin dito. Sa next vlog na yung next. And happy sharing this video, guys. Hope you like, share, and subscribe. And see you around, movers. Let's move.